Sha'alabim, Aijalon, Iftala, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibethon, Baala, Jehud, Bene Berak, Gath Rimon, Me Jarkon, and Rakon, with the area facing Joppa. When the territory of the Danites was lost to them, they went up and attacked Leshem, took it, put it to the sword, and occupied it. They settled in Leshem and named it Dan after their ancestor. These towns and their villages were the inheritance of the tribe of Dan according to its clans. When they had finished dividing the land into its allotted portions, the Israelites gave Joshua, son of Nun, an inheritance among them. As the Lord had commanded, they gave him the town he asked for, Timnath Sereth, in the hill country of Ephraim. And he built up the town and settled here. These are the territories that Eleazar the priest, Joshua son of Nun, and the heads of the tribal clans of Israel assigned by lot at Shiloh, in the presence of the Lord, at the entrance to the tent of meeting, and so they finished dividing the land. This is the word of God. Our second reading is taken from the book of Romans, chapter 4, verses 1 to 15. Romans 4, 1 to 15. Let us read. Abraham justified by faith. What then shall we say that Abraham, our forefather according to the flesh, discovered in this matter? If in fact Abraham was justified by works, he had something to boast about, but not before God. What does Scripture say? Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Now to the one who works, wages are not credited as a gift, but as an obligation. However, to the one who does not work, but trusts God, who justifies the ungodly, their faith is credited as righteousness. David says the same thing when he speaks of the blessedness of the one to God whom God credits righteousness apart from works. Blessed are those whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord will never count against them. Is this blessedness only for the circumcised, or also for the uncircumcised? We have been saying that Abraham's faith was credited to him as righteousness. Under what circumstances was it credited? Was it after he was circumcised or before? It was not after, but before. And he received circumcision as a sign, a seal of the righteousness that he had by faith while he was still circumcised. So then, he is the father of all who believe but have not been circumcised, in order that righteousness might be credited to them. And he is then also the father of the circumcised, who not only are circumcised, but who also follow in the footsteps of the faith that our father Abraham had before he was circumcised. It was not through the law that Abraham and his offspring received the promise that he would be heir of the world, but through the righteousness that comes by faith. For if those who depend on the law are heirs,
faith means nothing and the promise is worthless, because the law brings wrath, and where there is no law, there is no transgression. This is the word of the Lord. Please be seated. Brethren and friends, let us all welcome Deacon Exi Salavaria. Salamat sa Diyos at bagamat bumabagyo sa ibang lugar ay may maganda tayong panahon. Pero may mga tinamaan ay sama natin sa panalangin. Nakakapagka pumunta ka ng ospital, walang may sakit. Diba? Lahat malulusog. So, isang nakakapagtakang bagay iyon. Kaya ang ating topic ngayon ay tungkol sa kalusugan. No? Tayo tumayo at mag-exercise muna. hindi po gano'n. No? Ang tanong, is our church healthy? No, isang medyo nakakagulat ng tanong. Do we have a healthy church? Meron ba tayong healthy, umalusog na simbahan? So, isang diagnostic question ito. Every church should ask this question in their church. No? Para nang sa ganon, magawa ang dapat gawin kung hindi malusog, kung may problema. Ngayon, kung healthy naman, ang isang church, mas maging healthy pa. Diba? Yun ang goal natin. Kasi hindi pa naman natin naaabot yung kaganapan. Now, dahil ang church ay composed of individual believer, to answer that question, we should first ask ourselves this question. No? Dahil nga ang iglesia ay composed of believer, individual believer, bago natin sagutin na kung healthy ang church, kailangan tanungin muna natin, healthy ba tayo individually? Are you healthy as a church member? O are you healthy as a Christian? O I am healthy as a Christian. Lahat tayo ay maaari nating itanong sa sarili natin ito. And a more provocative question to ask ourselves is, are we Christian in the first place? Kristiyano na ba tayo? Now, kung sagot natin sa tanong na ito ay negative o hindi, ano ang gagawin natin? Kung malaman natin hindi pala ako healthy. Nakabubuti sa tao yung laging aware siya sa kanyang sarili. Yung laging chine-check yung sarili niya kung okay pa ba tayo. Ang isang tao na hindi ginagawa ito ay maaaring gulatin ng isang matinding malita na mayroon pala siyang malala ng sakit. No, sino ba ang makakaalam kung tayo ay may sakit na o wala pa? No, bagamat may mga symptoms at maaari tayo magpatingin sa doktor kapag nakakaramdam tayo ng gano'n. Pero may pagkakataon na kala natin malusog tayo o minsan binabaliwala natin yung mga sakit natin. No? At malalaman natin pala na malala na pala. Nung ako po ay na-stroke, kami paalis ng aking misis. Kung pagkatapos kong kumain, nag-toothbrush ako. Tapos nung nag-toothbrush ako, nabitawan ko yung toothbrush. Hindi ko alam, stroke na pala yun. Yung experience ng ibang tao na hindi nila alam na sila ay may sakit, nagka-apply ng trabaho, tapos nagpa-medical, tapos lumabas sa resulta, may sakit pala. May mga ganung pagkakataon. Nang magugulat na lang.
Yung mother ko at 77 years old, hindi na hospital, hindi nagdapadala sa doktor. Pero nung atake, diretso na. Kaya sa umagang pong ito ay titignan natin o i-gauge natin kung tayo ba ay healthy individually para makita rin natin kung healthy ba ang ating iglesia. And of course, makita natin kung ano ba ang dapat natin gawin para maging healthy at maging healthy pa. Yeah. Of course, hindi ibig sabihin na kailangan perfect tayo, di ba? Wala pa naman perfect na church, no? Bagamat tinatawag na tayo. Hindi po, di totoo yun. So, wala pang perfect church, pero to consider na healthy tayo, kailangan nating i-check yung ating sarili at magkaroon tayo ng medication. No? Magkaroon tayo ng gagawin o makita natin ang mga paraan para tayo ay kung meron mang sakit ay magawa ng paraan, magamot kung ano man lang dapat gawin. At by the grace of God, sama-sama tayo at tulong-tulong tayo maging healthy or at least walang malalang sakit, no? Na maaari nating ikamatay. Nakakatakot yun. Na may sakit ka na pala, hindi mo alam, wala kang ginagawa. Then ang kasunod, dedo ka na pala. So let us pray. Panginoon, salamat Ama sa umagang ito. Salamat Panginoon sa magandang panahon. Tuloy nga Panginoon na tulungan mo kami na i-assess o i-gauge ang aming mga sarili kung kami ba ay malusog bilang mga anak mo. At paalala mo sa amin Panginoon kung kami ay nakakalimot na sa iyo. Tulungan mo kami Ma, gamitin mo ang iyong salita para sa amin, para kami mabago, para kami lalong lumakad sa iyong liwanag at ikaw ang maluwalhati Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, do we have a healthy church? We need to diagnose, magkaroon tayo ng pagtingin, check up, kung healthy pa ba ang ating church. At para malaman at makita natin, tingnan natin muna outwardly. No, makikita natin yan outwardly muna, wag muna sa loob. Kung paano ba natin malalaman kung isang tao ay healthy at kung isang tao ay may sakit o malusog. So individually, what does an unhealthy person look like? Ano ba ang tsura ng may sakit na tao? Huwag niyo akong tignan. Parang ganyan, no? Paano natin malalaman na ang isang tao ay healthy o may sakit? Malnourished ba? No, payat na payat. Matamlay. Hindi makapagtrabaho. Pero baka tamad lang talaga. No? May mga ganun kasi, malusog naman, pero hindi makapagtrabaho kasi tamad lang talaga. Maaari yun, no? O may mga signs talaga ng pagiging unhealthy. No? Mga symptoms. Paano naman nating malalaman ang taong walang sakit? No? Pwede rin namang malakas ang pangatawan, active sa pagtatrabaho, hindi na o ospital, walang maintenance para sa high blood o sugar, sakit sa puso, etc. Bagamat may vitamins na iniinom, pero hindi nangangahulugan na ang healthy na tao ay laging ganun. No? Kung hindi nagkakasakit, hindi na ospital, hindi nangangahulugan na healthy na nga siya. Si Arnold Schwarzenegger, na isang 7 times Olympian, no? Winner, may title siyang ganon, 7 times, and 5 times Mr. Universe. Talagang perfecto yung katawan niya, flawless. Pero in 1997, he underwent an elective open heart surgery to replace his aortic valve with the pulmonic valve from a human. No, hindi ko na maintindihan to. No. So, as he had a family history of congenital heart disease, meron palang pamilya nila na ganitong sakit, pero hindi niya alam. So, bata pa lang siya, meron na siyang ganitong sakit, nasa kanya na. Pero habang siya tumatanda,
ay nagde-develop yung sakit. Hanggang sa noong 1997 nga ay nagkaroon siya ng open surgery sa kanyang puso. Di ba? Kung minsan ang ganda-ganda ng lagay natin, no? Ganda ng katawan, pero pala mayroong malalang sakit. Kaya huwag tayong pakasiguro, isipin natin na okay lang tayo. Okay lang ako bro, naayos lang ako rito. Yung mga tao may sakit, at buti na lang, siyempre, meron tayong mga example niyan, no? Lalo na ako, tignan nyo na lang ako, obserbahan, malalaman nyo na kung ano yung itsura ng may sakit. Mahina ang katawan, konting lakad at pagbubuhat, pagod na, laging nahihilo, at ngayon laging nag-LBM. Parang ako yun. Laging nadadala sa ospital. Na umari natin sabihin ang tigas kasi ng ulo mo eh. Diba? Alam mong bawal sa'yo, kinakain mo pa rin. Pero pwede natin sabihin sa mga tao, sa mga kapatid natin ng ganoon, bawal sa iyo, huwag mo kainin, pwede natin silang sawayin. Pero sa church ba, pwede natin gawin yun. Si Kuya Pedro, lagi akong pinagsasabihin niya, kanina pinagsabihin na naman ako, bawal sa iyo kape. No. Si Ate Ma, narinig ko nung lamay ni Kuya Ed, na, tignan mo yung asawa mo, nagtitimpla na naman kape. Diba? Eh yun, malasakit nila sa akin. Diba? Ginagawa nila yon bilang malasakit para hindi ako mapahamak. Pero again, pwede ba natin gawin sa church yun? Na kapag kamisan may nakita tayong kapatid, bro, hindi niya tatama yung ginagawa mo. Sis, hindi niya tatama yung ginagawa mo. Diba? Magsisi ka. Ayaw ba natin gawin sa church yun? Na kung may nakikita tayong kapatid na medyo nalalayo na sa Diyos o gumagawa ng hindi naayon sa kalooban ng Diyos, ay sasabihin natin. Madalas, mas madaling sabihin yung sa ating kapatid, yung mga bagay na patungkol sa nakakasama sa kanyang kalusugan, kaysa sabihin natin na ang papansinin natin yung ugali niya. O yung ugali niyang kahit na Kristiyano siya, pero un-Christian naman yung ugali. Di ba mas mahirap sabihin yun sa isang kapatid? Pwede natin sabihin yung bawal sa iya, bawal lang ganito, pero pag sabihin mo sa kanya, un-Christian yata yung ugali mo bro, o sis. Tigilan mo yung kagaspangan mo. Tigilan mo yung paninira mo sa kapwa, kapatid. Tigilan mo yung pamumuna mo sa church o sa isang kapatid. Makinig ka naman pag may nagme-message, huwag kang tutulog-tulog. Huwag kang hindi aatin ng church at inuuna mo pa yung mga layaw mo. Mahirap sabihin sa isang church yan, sa isang kapatid. Di ba? Kailan natin sinasabi yon? Natatakot kasi tayo na baka lalong magtampo, lalong mawala sa church, masaktan. At kung minsan, balikan pa tayo, ikaw nga, ganito rin ginagawa eh. Di ba? Takot tayong sabihin iyon. Takot tayong sabihan kahit na alam natin yung next step niya, bangin na pala. Kahit alam na natin, mahuhulog na siya, takot tayong sabihan. Dahil iniisip natin, baka ma-open, yun nga, lalong hindi mag-church at ibalik sa atin at sabihin tayo na ikaw, mas grabe pa. Pero may love ba sa ganun? May pag-ibig ba sa ganun? May pagmamalasakit ba sa ganun? Yung alam mong gumagawa ng mali ang iyong kapatid, hindi na namumuhay bilang Kristiyano, hindi na kumikilos sa kalooban ng Diyos, pero hindi mo pa rin sasabihan. Alam mo, papunta na siya sa pagkapariwara, pero hinahayaan mo dahil natatakot ka. Meron ba pag-ibig sa ganun? O kung minsan, hindi natin masabihan, so pinag-uusapan na lang natin, may mga kasama tayo na, si ganyan, gano'n. Diba? Pinag-uusapan na lang natin. Ngayon, kinachat na lang.
Pero hindi natin masabi directly dun sa tao na yun nga, may problema siya. No? Lahat tayo ay may kanya-kanyang flaws, yung kapintasan, dahil we are still sinners. At ang church ay hindi isang playground na kung saan mag-i-enjoy lang tayo, paglalaro, kundi isa itong ospital, no? Isang ospital na kung saan dinadala ang mga may sakit para gumaling, para gamutin. Hindi tayo nasa church para mag-enjoy lang. Bagamat meron tayong mga fellowship, meron tayong mga masasayang tagpo sa ating iglesia, pero ang unang-unang dahilan na dapat dahilan ng isang church ay para tayo lumago, makita natin mga difference natin, makita natin yung mga kapintasan natin at mga kakulangan natin, at para tayo gumaling, para maayos, para mabago. At masakit ang gamutan. Diba? Masakit tusukin ng kalayom. Yung anak ko po, nung dinadala namin sa Isabi nyo Medical Center sa Quezon City, nung kalaunan, ayaw naman padala. Ayaw naman padala sa ospital kasi ayaw na niyang tinutusukan, nilalagyan ng mga anong aparato sa kanyang katawan, kasi sumuko na. Pero pinipilit namin kasi gusto namin gumaling. Kaya ganun din po sa church. Kahit ayaw natin nasasabihan, pero patuloy tayong magme-mensahe rito para tayo gumaling. Pagmamahal yun. Hindi yun na pagpuna lang. No? Pero bakit naduduwag tayong sabihan ng ating mga kapatid na maaaring hindi na pala healthy spiritually? Now, if you consider yourself a healthy member of this church, ay hindi para sa iyo ang message na ito. No? Ay healthy ka pala, hindi para sa iyo. Pero, makatulong sana tayo sa gamutan ng ating ibang mga kapatid na hindi healthy. And don't worry mga kapatid, magbabasa rin po ako ng Bible. No? Hindi lamang nga puro kwento ang gagawin ko rito. Baka hinihintay nyo kasi. At wala pang Bible verse si Brother X. Pero kaya ko po sinasabi ang lahat, ang mga ito, dahil lahat tayo without exemption, bata man, matanda, may ngipin o wala, may buhok o wala, ay nangangailangan ng pagtuturo, pagkukorek para sa isang malusog na iglesia. Pag nalaman natin may sakit tayo, magpagamot tayo para hindi lumala. Pero kadalasan, pagpangit ng mga bagay ang ating pag-uusapan, defensive agad tayo, di ba? Pagka yung, pangit na bagay yung isasabihin nyo sa akin, defensive ako agad. Hindi totoo yan, hindi ganyan, di ba? Ganun ang tao laging defensive kapag pangit sa kanya yung pinupuna. Minsan magre-retaliate pa, no? Gagawa pa ng bagay na para gumanti. Hahanap ng kakampi na agree din sa kanila, sa mga ginagawa nila, at i-justify pa yung mga pagkakamali nila. But syempre, we need to do everything, no? Yung pagkukorek with love. Pero kung matigas talaga ang ulo, minsan kailangan ng medyo sundutin, no? Para at least magising. Kaya ang ating mga mensahero ay nagsisikap upang tayo ay lumago bilang church, bilang iglesia. Hindi lang para tayo maging okay in fellowship, matuto ng mga malalalim na doktrina, maipakita sa social media na happy at maayos ang ating iglesia, kundi para tayo maipresent bilang mga mature Christian. Yan ang ginagawa po ng ating mga leaders, no? Si Pastor Mike at yung pa pong mga nagtuturo sa atin. Sabi sa Colossians 1:28, He is the one we proclaim, that is Jesus, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature in Christ. Diba? Yan ang ginagawa ng mga leaders sa church, at dapat yan ang ginagawa para yung mga members may present kay Christ matured, no?
Kapag gano'n ng mga pastor, kapag gano'n ng mga leader sa church na walang pakialam sa maturity ng iglesia, nakakatakot po yung pastor na yun. This verse gives every leaders of the church responsibility in the church. And someone said, no, sabi ng iba, a baby leader produces a baby follower. Pag baby yung leader mo, nag-expect mo sa mga susunod, sa mga tagasunod. Hindi baby rin. But sometimes, kahit na sobrang mature o seasoned ng isang leader, dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao, disaster pa rin. Like Moses, di ba? Si Moses, pinili talaga ng Diyos. Pero dahil ang tigas ng ulo ng nation Israel, ano nangyari? Ang dami pa rin beses na dinidisiplina ng Diyos. Kaya kung ang ulo ng church ay si Kristo, at wala pa rin paglago, hindi ang Diyos na, hindi na si Kristo ang may problema. Diba? The head of the church is Christ. Pero kung ang church ay hindi lumalago, hindi si Christ ang may problema. Baka tayo na. Dahil ba sabi, my sheep hear my voice and I know them and what? No? Follow me. Naririnig mo ang salita ni Kristo, kilala ka ni Kristo, ang kasunod, sumunod ka sa Kanya. Para may consider ka na tupa. Yung sheep sumusunod, yung goat hindi. Are we sheep or goat? Tayo ba ay mga tupa o mga kambing? Are we going to just ignore our sickness, basta happy tayo, or just letting it there, no? Until we cannot bear it anymore, hanggang mahati din lang tayo at ma-dissolve tulad ng nangyayari sa ibang church. No? Kung hahayaan na po natin yung mga sickness na yan sa isang iglesia, hindi po ako referring lang dito sa church, no? Ito po ay in general. Kung hahayaan natin yung mga ganyang problema, baka dumating yung time, lumala at hindi na natin ma-resolve at ma-dissolve ang church at mamatay. There are messages within the church that promote overall healthy living. But at times, we require teachings that address our specific needs to maintain our well-being as a congregation. No? May mga messages, katulad mga messages namin natin dito, na talagang para sa ating lahat in general. Pero sometimes, kailangan nating tumbukin kung ano ba talaga yung problema. Nakita ko habang ako'y nag-aaral nito na si Joram Ramos meron din ganitong message. No, what is a healthy church? Si Joram Ramos ng Solideo Gloria. Si Alistair Begg meron din ganitong message. Si Tabiti, nakalimutan kayo apelyido. Anya Buile. Yan. Ano ba siya? Dating Muslim, dating Islam, no? Pastor. Meron siyang book, What is a Healthy Church Member? So, importante po ito. Hindi ko ito naisip lang na parang bigla na lang pumasok sa isip ko. Kundi importante po sa iglesia ang mga ganitong mensahe. Just as we need to consult our doctor to assess whether our bodies are ready for physical activity, we may already have existing issues with our hearts or high blood pressure that could be made worse kung patuloy nating binabaliwala at hindi ina-address ang mga sakit na ito. May kasabihan, ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Kaya kung mayroong isang church member no, na hindi tama ang kanyang ginagawa, buong iglesia masasaktan. Kaya kahit isa lang sa atin ang may sakit, isa lang sa atin ang di kumikilos ng tama, at lihis pagkakaisa sa simbahan, maaari itong maka-apekto sa isang church as a whole.
Kaya po kung may nagme-mensahe man dito na kung minsan tinatamaan tayo, no? Ay isipin natin na ito para i-check ang ating mga sarili. At maaring pinapaalahanan tayo ng Banal na Espiritu. Masakit ang pagdadilisay sa ginto, di ba? Yung ginto pag dinadalisay yan, apoy ang ginagamit. Pero mas masakit naman kung hindi ka dinadalisay, ibang apoy na mapuntahan mo. Apoy na ng impyerno. At ganoon din kami sa aming mga sarili. Una kaming tinatamaan, una kaming nakaka-receive ng Word of God, and yung correction, kami ang unang tinatamaan, yung mga nagme-mensahe dito. Kami ang unang kinakausap ng Banal na Espiritu through His Word. At kami ang unang nakokorek. Hindi po biro ang ganitong klase ng mensahe. Madalas sa mga churches, ang mga ganitong mensahe ang dahilan kung bakit ko konti lang ang mga membro. Kaysa namang marami tapos hindi naman tunay na Kristiyano. So, mas maganda na yung kukonti. Pero alam mo, tunay na Kristiyano yung mga nandun. Dami-dami nyo nga. Yung pala, puro kambing. So, ginagawa po namin ito dahil ang nais po namin sa church na ito ay magkaroon tayo ng maayos na iglesia. Not perfect, but at least humble enough na tanggapin ang mga pagtutuwid. At sama-sama tayong lumago sa maayos na pamumuhay bilang mga mananampalataya and as a church. But sadly, no, I'm not referring to this church. May mga church member na nakatingin sa social status, no, ng mga pastor. Kailangan may mag-arang sasakyan, may malaking bahay, nakatapos ng pag-aaral o may degree o may magandang negosyo. Kaya kung wala sa isang pastor o isang leader ang mga ito, ayaw pakinggan, ayaw pansinin, hindi nagkakaroon sila ng interest na pakinggan at kumisan ay minamaliit. So hindi ako susunod sa taong yan kasi wala namang pinag-aralan yan, wala namang yung pagmamalaki. Diba? So nakatingin sa social status. So yung bang pamantayan na ibinigay ng Diyos para sa isang pastor o tagapagturo? So minsan meron pong nagmensahe sa amin minsan na isang pastor, ang message niya ay John 3:16. Mukhang pansin ko doon sa pastor na yon, hindi naghanda. No? Kasi malalaman mo naman sa kanyang pagsasalita. So nag-message lang yan dahil ang most familiar verse ay John 3:16. So yun ang message niya. Pero ang napuna ko sa kanya, in-skip niya yung will not perish. Ang sabi niya, yan lang naman yan, will not perish lang naman yan. Okay? Nag-concentrate siya yung for God so loved the world. Binaliwala niya yung will not perish. Tapos sinabi ko dun sa mga membro, ang sagot sa akin ng membro, yung dalawang babae doon, ano yan, may business yan. May business. Diba? Ang sinasabi ko yung turo, ba't sinasabi mo sa akin yung business? So, ibig sabihin, nakatingin doon sa tao. Hindi doon sa tinuturo, kundi doon sa status ng tao. Ano ituturo nung kahit na meron siyang malaking business, kung hindi naman siya nag-aaral ng Bible, ano ituturo sa church nito? Diba? Kaya pala maging sa networking, ginagamit ang pangalan ng Diyos. Diba, pag umatin kayo, usong-uso yan. Dati nakakatin kami sa may Pasig niyan. No? Sinasabi pa nila, pastor ang magsiseminar. Sasabihin, may mga verses pag sinasabi, mga pambubulang sinasabi at ginagamit ang pangalan ng Diyos para ikaw ay mag-invest. Diba? Ano sabi sa 1 Corinthians 1:27? But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. Although this verse refers to Christ, kasi siya yung tinuturing na weak in the world, no?
Yung mga mundo, yung mundo, tinuturing siyang mahina. Kasi nga naman, ipinanganak sa sabsaban, namatay sa krus. Ang tingin nila mahina si Christ. Noon, nung panahon nila. At pinanganak pa na lumaki bilang karpintero. At kung minsan nagkaroon nga ng sasakyang hayop, buriko pa, yung donkey. Tapos hiniram pa. Ang titulo na nilagay sa kanyang ulunan ay King of the Jews. Minamaliit siya. Di ba King of Kings siya? Hari ng mga hari, hindi lang ng mga Jews. Ang mga apostol, wala din namang may pagmamalaki. Sila Peter and James, may konting business ng isdaan, ng pangisda. Si Matthew na may pagmamalaki sana bilang tax collector at that time kasi talagang malaki ang kurakot nila noon, iniwan pa yung kanyang pagiging tax collector at sumunod sa Diyos, sumunod sa Panginoong Yesus. Kaya I have the confidence to stand here in front of you dahil hindi ko sinasabing katulad ako nila dahil talagang walang-wala. Mga apostol yan, nakalagay sa Bible yan. Pero sa kabila ng wala akong may pagmamalaki, maliban sa taas ng sugar, sa creatinine, no? Ang mapagmamalaki ko ay yung salita ni Kristo. Andun yung confidence ko na kahit wala akong mapakita sa inyong evidence, o degree, o pinag-aralan, o yaman, si Kristo, ang kanyang salita ang aking pinapahayag. Kaya yun nagbibigay sa akin ng confidence. At yung mga nagme-mensahe sa atin, yun din ang confidence nila. Ang salita ng Diyos. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentiles. 1 Corinthians 2, verse 2 to 5, and so it was with me, brothers and sisters, when I came to you, I did not come with eloquence of human wisdom as I proclaim to you the testimony about God. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. I came to you in weakness with great fear and trembling. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. Now, sa ating message po, dahil introduction lang po lahat iyon, no? Ang title po ng ating message ay 5 Marks of a Healthy Church. Hindi naman natin titignan lang yung mga mali, yung mga sakit natin, kundi siyempre, alamin natin kung ano yung gamot. Bagamat sa part 1, kung bibigyan po ka ng pagkakataon, kasi isa lang ang makukuha nating mark, no? Dito, sa ngayon. Pero kung mabibigyan pa ng pagkakataon, Lord willing, ay kukunin naman natin yung 4. Mahaba lang ngayon kasi may introduction. So, anong makakatulong sa atin to mature as a Christian and as a church? Siyempre, none other than walang sawang pagpapahalaga sa pakikinig ng salita ng Diyos. Diyan tayo lalago. Hindi lalago ang isang Kristiyano kung tamad mag-aral, makinig ng salita ng Diyos. At siyempre, yung pananalangin. Pero sa dalawang ito, magsasanga-sanga sa iba pang mga mahalagang bagay na makakatulong sa ating paglago bilang members resulting to a healthy church. So, magsasanga-sanga po. So, kunin muna natin yung isa. Yung pong ipinamimigay kong booklets, yung nakarang anniversary, kung nakakuha po kayo, bagamat may mga wrong spelling pa pala, makakatulong po iyon. Kasi yun po ay makita natin
Ano ba yung mga dapat at mahalagang malaman ng isang Kristiyano? So, nakalagay po yun. At yun nga, kung meron kayo nabasa mga maling spelling, sabihin nyo na po sa akin kasi nire-revise ko na. At nakakatuwa po kasi may mga nag-order, no? So, basahin niyo po, no? Basahin niyo po 'yon at nawa po gamitin ng Diyos para tayo ay mapagpala. At sinamamanhi ko na suportahan po natin yung mga ganitong gawain, yung mga effort ng ating mga kapatid na para sa ikalalago ng iglesia. Huwag lang yung support natin para sa pagkain. Pagdating sa pagkain, all out tayo. Pero pagdating sa mga bagay na nagpapalago sa iglesia, hirap na hirap tayong sumuporta. No? So, hindi lamang sa papaitan sa salad, sa kakanin nabubuhay ang tao. No? Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, hindi tayo nasa church para kumain lang ng kumain at mabusog ang ating mga tiyan, kundi higit sa lahat, mabusog ang ating mga spirito ng mga salita ng Diyos. Yun ang pangunahing layunin natin. Ano ba naman yung magdala tayo minsan? Katulad mga ginagawa ko iyan, nagpiprint ako, yan po ay ginagastusan din natin. Salamat po kay Pastor Mike kasi supportive talaga ang pastor natin. No? So, kumisa po, baka pwede magdala kayo ng coupon ban, di ba? Kaysa bibili pa. Magdala kayo ng isang cream. Hindi ko naman kayo pinipilit, pero short. No? A4. O yung pigment ink, no? O yung ink. Binibili po natin yan. Yung effort, okay na po yun. Ako na bahala ron sa kayo po yan. Wala rin po yun na problema yun. Huwag na rin kayo huwag din kayo magbibigay ng pera kasi baka pang Shopee ko lang. No? So, kung hindi po kayo makakasuporta sa mga bagay na yan, malaking bagay na po na basahin nyo lang. Masaya na po kami ron. Basahin nyo lang. So sa akin po paghahanda ng mensaheng ito, kanina pa ako nag-i-intro, ay marami po akong tinignan. No? Marami akong binasa, marami akong pinakinggan, marami akong pinanood. Pero siyempre, walang higit pa na ang pagkunan natin ng mga katuroan sa bawat mensahe, kundi ang salita ng Diyos, ang Biblia. No, magamat may binabasa kami mga commentaries, mga articles about the topic, mga videos tungkol doon sa mensahe namin. Pero siyempre, ang pangunahin natin pagkukunan ng mga turo ay ang Bible. No? Walang hihigit doon. Now, let's jump to our text sa Acts 2. No, ngayon pa lang yung text natin. Acts 2. Acts 2 verse 42 to 47. The fellowship of the believers. They devoted themselves to the apostles' teachings and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all people. And the Lord added to their numbers daily those who were being saved. Araw-araw, daily. Those who are being saved, araw-araw dadagdagan sila. So, ang Mark 1, para sa healthy church, a healthy church is composed of genuinely converted believer. Kailangan converted. Kailangan totoong mananampalataya. So, hindi lahat, pero at least karamihan naman.
Hindi naman natin masasabing lahat talaga converted. Gaya nga ng mensahe ko last time na wheat and tares, pagkasama talaga yung wheat at saka yung mga tares, yung masasamang damo. At later on, pagdating ng Panginoon, saka lang pipiliin kung ikaw ba ay damo o ikaw ba ay trigo. Yung trigo, sasama sa Panginoon, yung mga damo, susunugin. So magkasama talaga yan sa iglesia man o sa mundo. No, kasi sabi ng iba, hindi raw church ang sinasabi rito, pero ganun pa man, talagang magkasama. Before we can see if our church is healthy, we need to be assured or at least examine ourselves kung tunay na nga ba tayong mananampalataya na. Mahalaga na tignan muna natin kung may totoo ba tayong conversion ang mga members ng isang church. Although mahirap ito dahil baka ma-judge natin, no, ang bawat isa. No? Pero unahin natin tignan yung ating sarili. Huwag natin tignan, ito bang aking kapatid ito, ligtas na. Tapos itignan natin yung ugali niya. Hindi ganon. Tayo mismo sa ating sarili. Examine natin ang sarili natin. Talagang saved na tayo. Sabi ni R.C. Sproul, may iba't ibang palagay daw ang tao pagdating sa salvation na dinagdagan ko nilang din. No? Kasi parang 5 lang yung sinabi niya. So number 1, alam niya na di siya ligtas dahil ayaw niya sa Diyos. O may mga tao na nagmamalaki pa, ayaw ko sa Diyos, kaya hindi ako ligtas. Number 2, hindi niya alam na ligtas pala siya. May mga tao rin, hindi niya alam ligtas siya. Sabi ni R.C. Sproul, yun daw ang mga pinapalagay ng tao. Number 3, ang alam niya, ligtas siya, pero hindi pala. Masakit naman yung ganun. Alam mo, ligtas ka, pero hindi pala. Number 4, yung alam niya, na ligtas siya, pero nagdududa sa tuwing makakagawa ng kasalanan. Diba? Maraming ganong Kristiyano. Pag nakagawa ng kasalanan, ligtas pa ba ako? Number 5, yung dahil alam niyang ligtas na siya, kaya okay lang mamuhay na parang ligtas. O na parang hindi ligtas. Save ka na, pero pamumuhay mo, parang hindi ka save. No, Kristiyanong namumuhay ng hindi pagka-Kristiyano. Number 6, yung alam niya na ligtas na siya, kaya nagsisikap siyang makasunod sa kalooban ng Diyos, dahil kung di siya makasunod, baka mawala yung kaligtasan niya. No? Meron ganyan. And number 7, yung alam niyang ligtas siya, dahil alam niya na hindi nakasalalay sa kanyang sarili ang kaligtasan, tinanggap niya, kaya may pagnanais siyang mamuhay bilang ligtas na. No? At sana tayo yung huli. Yung alam natin na ligtas na tayo, dahil hindi nakasalalay sa atin ang ating mga kaligtasan. Pero tayo ay nagsisikap gumawa ng mabuti, sumunod sa Panginoon dahil ligtas na tayo. Kaya mahalaga na malinaw sa atin ang kaligtasang natanggap at sure na tayo na saved na nga. Dahil kahit anong gawing turo ng mga pastor, mga mensahe sa isang iglesia, kahit anong sabihin nila pagtuturo, kung hindi paligtas yung mga membro, kung hindi pa sila pinananahanan ng Espiritu Santo, ay walang epekto ang mga bagay na kanilang tinuturo. Maliban na tunay tayong born again na. Doon pa lang i-epekto yung mga mensaheng ito. No, kaya kailangan laging gospel ang tinuturo kasi hindi natin sure kung may mga ligtas na nga yung mga tao na dumating sa atin. Sabi sa 1 Corinthians 2:14, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. So, yung mga bagay daw na hindi pinananahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga bagay patungkol sa Diyos. Hindi nila naiintindihan yun, hindi nila nauunawaan yun, tinatanggihan nila yun. Kahangalan para sa isang tao na hindi pinananahanan ng banal na Espiritu ang mga aral patungkol sa Diyos. Kaya mapapansin natin mga tao, di ba? Pagka sa mga preaching o sa mga tungkol sa mga Word of God, ang hirap paatinin.
No, kapag ka walang Espiritu Santo ang isang tao, ang hirap talaga. No. Uutuin mo pa, lilibre mo para lang umaten. Ang hirap may invite sa church o sa mga Bible studies. Pero kung tayo ay pinananahan ng banal na Espiritu, tayo na mismo ang maghahanap ng mga bagay tungkol sa Diyos. Hindi na kailangan pilitin. Siya na magkukusa. Kaya si Lord, nung makakausap niya si Nicodemo sa John 3, hindi siya nag-aksaya na ipaliwanag pa sa kay Nicodemo yung mga bagay tungkol sa kalangitan. Kasi hindi nga maintindihan ni Nicodemo yung mga bagay. Sabi nga ni Christ, diba, kung yung mga bagay sa lupa hindi maintindihan, paano maintindihan yung mga bagay sa langit? Okay, diniretso na niya, kailangan mo mag-born again. Yun muna ang kailangan mong malaman. Ma-born again ka muna para maintindihan mo yung mga bagay na sinasabi ko. At later on, makikita natin si Nicodemo talaga na born again kasi nung namatay si Christ, siya yung nagdala ng pabango at na tumulong pa kay Joseph ng Arimathea para sa pagpalibig kay Christ. At nakikipagtalo na siya sa mga kapwa niya para sa iyo. Ipinagtatanggol niya sa Jesus. Kaya talagang na-born again siya. Pero mga tao, kahit sabihan mo na sabihan tungkol sa Diyos, kung hindi pa born again, kung hindi pa pinanahanan ng banal na Espiritu, walang epekto sa kanila. Otherwise, magsasayang ka lang ng oras. Now, are we a healthy church member? Tayo ba yung mga healthy membro? Acts 2, 37-41, when the people heard this, they were cut off to the heart and said to Peter and other apostles, Brothers, what shall we do? Anong gagawin namin? Kasi nag-preach si Peter. At nang marinig nila ang preaching ni Peter, nagkaroon sila ng sa puso nila, tinanong nila sa mga apostol, anong gagawin namin? What shall we do? And Peter replied, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of sins, forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promises for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. With many others words he warned them, and he pleaded with them, Save yourselves from this corrupt generation. Those who accepted this message were baptized, and about 3,000 were added to their numbers that day. 3,000 yung nalagdag, isang preaching lang. Kailan na ba tayo ng preaching? Diba? After the preaching of Peter, sa mga naunang talata, mababasa natin yan sa unang talata ng Acts 2, at nang marinig ng mga tao ang preaching ni Peter, tumagos ito sa kanilang mga puso at nagtanong sila, ano ang gagawin namin? Then sumagot si Pedro, verse 38, Magsisi ang bawat sa inyo, inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo, at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Hindi nangangahulugan na nagpabaptize sila, kaya sila naligtas. Hindi po nakapagliligtas ang baptism. No, hindi katulad sa Roman Catholic, initial ito. Kailangan mabautismo ka para ito na yung parang simula ng iyong kaligtasan. But sa atin, no, hindi ito nakapagliligtas. Kahit ilubog mo yung sarili mo na 1,000 times sa tubig, hindi ka maliligtas kung hindi ka tunay na nananampalataya. So in their time, na ang tingin naman sa mga bagong Kristiyano isang umuusbong na kulto. Sa panahon nila, mga Kristiyano ay ang tingin kulto. No? Kulto. Para ipakita nila in public
ay kailangan meron kang bold decision. Meron kang talagang desisyon na kasama ko sa grupong iyan at magpapabautismo ako. Testimony yun, papakita mo sa madla na ako kasama na, kabilang sa mga taong ito na kumikilala kay Kristo. Bold decision yun. Hindi katulad ngayon, sama lang ako. Pero walang consequence. Pero sa kanyang panahon, may consequence yun. Unang-una, under sila ng Romans, yung mga pagan Romans. At persecuted ang mga Christians noon. Sa panahon natin ngayon, hindi naman tayo under Romans, At sobrang kalayaan natin pagdating sa religious rights. Di ba? Kahit ano religion mo piliin, okay lang. Mag-Buddhist ka, Hindu, Islam, sa mga Kristiyano, dami pa. Methodist ka, Aglipayan, Adventist, Baptist, Pentecostal, Fourth Watch, Charismatic. Ang dami pang pagpipilian. Bahala ka kung ano gusto mong piliin. Pero sa panahon nila, pag pinili mo ang Christianity, pag pinili mong sumunod kay Kristo, may kalakip na persecution. Maaaring malagay ka sa kamatayan. So guys, sa panahon ng mga early Christians, when you are identified sa grupong ito, maaari itong ikakulong mo o ikamatay mo. We know what happened to the first apostles, either pugutan ng ulo, pinagbabato hanggang mamatay, nilagay sa kumukulong mantika, o tinapon sa malayong lugar. Kaya sa panahon po nila, matindi pag sinabi mong Kristiyano ako at nagpabautismo in public, dahil ang kasunod nun, magsisimula na ang iyong kalbaryo. Lalo na nung panahon ni Nero, ni Emperor Nero, kung saan sinusunog ang mga Kristiyano at pinakakain sa mga pambangis na hayop. Pero kabaligtaran po sa ngayon, marami ang nagpapabautismo para lang makasama sa outing, para makaligo sa beach. Kami, nung may church na sinimulan namin sa Tarlac, ang dami nagpabautismo kasi sa swimming pool, sa resort. Pero after a while, di mo na makita. Nagbali ka na sa kanilang mga dating relisyon. Kaya mahalaga po, bago tayo magbautismo, turuan muna natin ano ba ang bautismo. At higit sa lahat, turuan muna natin paano ka ba magiging Kristiyano, ano ba ang pagiging Kristiyano, ano ba ang pagiging mananampalataya. At pag naintindihan na nila yun, then pwede na yung bautismohan. So, identified ka na with Christ. Kaya nauna yung sinabi ni Peter, repent and be baptized. Kailangan mo na mag-repent, kailangan mo nang maligtas. Kasi repentance is yung simula ng pagkakilala mo sa Diyos na kailangan mo siya. Unless kumilos ang Diyos sa iyo, kumilos ang Banal na Espiritu sa iyo, makita mo na ikay makasalanan at magsisi sa iyong kasalanan, hindi ka magre-repent. Kaya kailangan yung repent muna. Then after repent, maligtas ka, makilala mo ang Panginoon, hanapin mo siya, makita mo yung pangangailangan mo siya, magpaligtas ka sa Kanya, then pwede ka nang ilubog. Kumukulong ka supre. Hindi naman. Sa tubig, di ba? So, kailangan na ang isang tao ay nakakaunawa ng gospel. At ito ang may magpapakita sa kanya ng kanyang mga kasalanan at hangarin niya ang magpaligtas sa Diyos sa pamamagitan ng pagkilala, pagtanggap at pananampalataya kay Kristo. Kaya isang taong ligtas na ay may pagsisisi at paghingi ng tawad sa Diyos. Otherwise, kung hindi niya nakita na siya pala ay makasalanan, hindi rin siya magkakaroon ng tunay na repentance leading to accept Christ and in obedience. Kaya for us to be considered as healthy church, dapat may true and genuine conversion sa mga members. And I hope and pray, if we consider ourselves member of this church, siguraduhin natin at linawin
kung tayo nga ba ay mga Kristiyano na talaga. Tayo nga ba ay mga born again na talaga. Paano natin malalaman na tayo ay ligtas na at pinananahanan na ng Banal na Espiritu? Malapit na po tayo matapos, mga 300 pages na natin. May tawag si Joshua Harris, kung kilala niyo si Joshua Harris. May tawag si Joshua Harris. Mga taong ang turing lang daw sa church ay parang kadate. No? Tawag niya church dater. Yung bang gusto mo lang kadate paminsan-minsan, pero ayaw mo ng commitment. Marami mga Kristiyano ganyan. Gusto lang magsimba, pero ayaw ko mag-commit yan. Pero one day, alam natin na ikakasal ang church kay Kristo, di ba? Pero si Joshua Harris, after his divorce, naghiwalay sila ng asawa nila, eventually he announced that he considered himself not a Christian anymore. No? Siya pa nagturo nito. Pero later on, tinanggi niya ang pagka-Kristyano. Pwede bang mawala ang pagka-Kristyano? Siguro kung ang pagiging Kristiyano natin ay nakasalalay lamang sa ating sarili o anumang relihiyon o ideology sa munding ito at hindi nakasalalay kay Christ, pwede talagang mawala. Pero mayroon ba talagang mawawala kung sa mga bagay na ito nakasalalay ang ating kaligtasan? Baka naman kasi dahil wala talagang mawawala. O baka naman magbalik din parang prodigal son. Hindi rin naman natin agad ginadjust. Baka umalis sa pagka-Kristyano, naligaw ng konti, pero later on, dahil anak, dahil tupa, ang Diyos pa rin ang humahanap, bumalik ulit. So, hindi pa rin natin pwedeng i-judge yung mga tao. Si Joshua Harris, hindi pa rin natin alam. Buhay pa naman eh. Sabi naman ni Charlie Kirk, sikat si Charlie Kirk, yung about marriage, meron siyang sinabi about marriage. Kaya daw ang suot ng groom sa kanyang kasal ay pareho ng isinusuot niya pag siya ay nasa kabaong na. Ay parang namatay na rin siya. No, sabi ni Charlie Kirk. Linawin natin ang sinabi niya. Baka kasi may misinterpret mga asawa natin. No? Kaya daw ang sinusuot ng groom sa kanyang kasal ay pareho ng isinusuot niya pag siya ay namatay na at nasa kabaong na, ay parang namatay na rin siya. Gets niyo na? Hindi dahil parang hindi ito dahil parang singsing na sinisimbolo ang dalawang bagay. Yun daw singsing sa kasal, sinisimbolo nito ang wedding ring and suffering. Hindi ganoon ang tinutukoy ni Charlie Kirk. Kundi ibig niyang sabihin ay pag ang isang lalaki ay kasal na, dapat patay ka na sa ginagawa mo sa pagkabinata mo o bilang single. No, alisin mo na yun. Hindi ka na ron. Hindi ka na single. Kaya patayin mo na yung mga bagay na ginagawa mo bilang single. No? Yun ang sinasabi ni Charlie Kirk. Patay ka na sa panti-chicks. No? Baka naman kasal ka na, nag-chicks ka pa. Dahil pag di mo tinigilan yan, talagang patay ka sa asawa mo. No? Patay ka na sa bisyo. Patay ka na sa barkada, patay ka na sa mga bagay na ginagawa mo dati bilang single. At ngayon, may asawa ka na. Lalo kang mamamatay. Hindi. Hindi mo na pag-aari ang sarili mo. Hindi ka na isa. Dalawa na kayo na pinag-isa ng Diyos. Ganoon din sa mga babae, kabiyak o kalahati na. Hindi ka na single, kundi couple na. No, malapit sa salitang double at trouble. No? Hindi na pwedeng magdesisyong mag-isa, dapat may consensus yung parehong mag-asawa. Hindi yung buhay single ka pa rin. Ganda na sinabi ni Charlie Kirk. No? Kaya daw pareho ang sinusuot ng ikinakasal na groom
Pag namatay siya, ganun pa rin yung suot niya kasi patay na. Pero patay sa pagka-single. No? Kasi may mga nag-asawa, buhay binata pa rin. Diba maraming ganyan. Kaya naghihiwalay. So dapat patayin yung mga bagay na yun. Kaya ako nagpaplano mag-asawa na si Josh. Huwag muna, bata pa. So, bumalik pala yung aking page na binabasa. Sabi sa Galatians 5:24, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desires. Pag tayo nakipag-isa na kay Kristo, naipako na rin natin yung ating mga dating mga pagkakasala. No? Yung ating mga passions and desires. Yung mga Kristiyano kasi na ginagaya si Haring Solomon, nag-aalaga ng pagong. No? So hindi po yung Haring Solomon na yon, kundi si Haring Solomon na pinagawa ng Diyos ng templo, kanyang templo, habang ginagawa niya yung templo ng Diyos, ginagawa rin niya yung templo ng mga asawa niyang pagano. Namamangka sa dalawang ilog. Hindi pa pwede yun, di ba? Hindi ka makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Either paglingkuran mo yung isa, o itakwil mo yung isa. Sabi ni Tabiti, Yabwile. Basta yun. In his book. Hirap ako sa mga R and L. Yung aking pagka-stroke, meron pang what is a healthy church member? Sabi niya, yung book na yun. Sabi ni Tabiti. Sabi niya, the healthy church member must know the work of God's grace in his or her own soul. We must be converted ourselves. This may sound obvious, but probably 40% of the people I interviewed for membership in our local church tell me of a time when they were church member but did not understand the gospel and were not, by their own assessment, converted people. No? Ang dami siyang ini-interview pero hindi pala naiintindihan yung gospel. Sabi naman ni Spurgeon, saints should be sufficiently distinguished from the world, and in our purity alone we stand. How is a church pure and distinguished from the world? No? Paano ba natin malalaman yung purong iglesia at malaman natin ang kaibahan niya sa mundo? No, sa mga nakakilala ba, sa mga nakakilala ba sa ating church? No, anong tingin nila sa mga nakakilala sa ating church? Nakikita ba nila na tayo ay nasa mundo pa rin? No, o wala na? O wala pa rin pinag-iba? Sabi pa niya, an holy and regenerated church can never be a pillar of truth. If there be a failure in vital godliness, if humble walking with God be neglected, the church cannot long remain healthy church of God. So never magiging healthy ang isang church kung unholy, unregenerated, at hindi maaring tawaging pillar of truth kahit ang husay pa natin sa theology. No? Mayroong mga tao, hinahanap nila yung theology. Kailangan maganda yung theology. Kailangan mabigat yung mga doktrina. Pero nawawala yung kabanalan. Puro theology na lang. If we take into our church those who are not converted, we swell our members, but we diminish our real strength. So, kung hahayaan daw natin na may mga hindi mananampalataya sa ating simbahan at mananatiling hindi mananampalataya, dadami nga tayo. Dadami tayo. Kaya naman natin gawin yon.
No? Magturo ka ng prosperity, dadami kayo. Pero mahina at lampang church naman ang ating naitatayong iglesia. Minsan sa church na pinagpapastoran ni A.W. Tozer, tinanong niya ang isang umattend na miyembro na tao. Sabi niya, are you a friend of Jesus? No? Are you a friend of Jesus? At sumagot yung lalaki, opo, I consider myself a friend of Jesus. Hindi niya binitawan yung kamay ng lalaki at sinabi niya, you are my friend, sabi ni Christ. You are my friends if you do what I commanded you. Ito ang sabi ni Jesus, di ba? At muling tinanong niya ang lalaki, are you a friend of Jesus? So kung friend ka ng Panginoon, sinusunod mo ang kanyang mga kalooban, ang mga pinag-utos niya. Kaibigan tayo ni Jesus kung sinusunod natin ay ang kanyang mga utos. Kaya sabi, ang pakikipagkaibigan sa mundo ay pakikipag-away sa Diyos. Hindi pwedeng kaibigan mo si Jesus then kaibigan mo pa rin ang mundo. Mamimili ka. Sa mundo ka ba o kay Kristo? Are we a friend of Jesus? Kaya po kami turo ng turo sa inyo para maging malinaw yung gospel at masigurado na nating ligtas na nga tayo. Ito'y para sa atin din, no? Sa ating lahat. Hindi po tayo nasa church na ito para lang mag-fellowship lagi at maging masaya, no? Tuwing may kainan. Kundi, most and foremost, nandito tayo para lalong malapit sa Diyos. Paglapit sa Diyos ay hindi pagkain ng mga makokolesterol, bagamat malalapit din tayo sa Diyos pag kinain natin yan. Pero ang paglapit sa Diyos ay para tayo ay mabago lalo. Kaya ang paglapit sa banal na Diyos ay ang pagpapakabanal din sa tulong ng Holy Spirit at sa pamamagitan ng Word of God ng Bible. At kalimitang masakit yung pagpapakabanal. No? Masakit po yan, hindi madaling gawin. Para tayong kinakaliskisan ng buhay. At kung patay ka, spiritually dead, maka sa mga bagay na ito, sinabi ko nga po kanina, habang lumalapit tayo sa liwanag, ay nakikita natin ang ating mga dungis. Diba? Pag lumalapit ka kayo sa liwanag, pag lumiliwanag, makikita mo may dungis pala ako rito. May dumi pala ako sa mukha. So habang lumalapit tayo kay Kristo, lalo natin nakikita yung ating mga pagkakamali, yung ating mga kasalanan, kasi lumalapit tayo sa liwanag. Kaya sa John 1, makikita natin, mababasa natin, yung mga tao ayaw sa liwanag kasi makikita ang kanilang masasamang ginagawa. Diba? Para silang mga ipis na pagka may liwanag, takbuhan na sa dilim. Pero tayo mga mananampalataya na, dapat lumalapit tayo sa liwanag upang makawangis ng ating Panginoon at makamit natin ang kaganapan. Yun ay pag tayo ay nasa piling na niya. Hebrews 4:12, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Kaya pasalamat tayo sa Diyos kung kinakausap na tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung ikinokorek na tayo, ang dapat response natin, pasasalamat. Hindi naman dahil sa preaching namin dito, kaya tayo lalago, dahil ang paglago ay nasa kamay pa rin ng Diyos. No? Pero gamitin nawa ng Panginoon ang mga preachings na ito para sa ating paglago. So, kailangan nating i-check ang ating masarili. Kailangan nating malaman kung tayo nga ba ay ligtas na. So, is our church healthy? Healthy ba ang ating church? Then, tanong din natin, kung tunay na mananampalataya at pinanahanan na ng banal na Espiritu ang bawat member natin, being a healthy church is very much possible. Kung tayo pinanahanan na ng banal na Espiritu
bawat isa sa atin, posible ang maging healthy church. No? Posible po yun. Kung ang church natin ay composed of a genuine, converted believers, posible po na magkaroon tayo ng healthy church. Pero for now, habang tayo ay ginagamot, no, patuloy po tayong dumulog sa Panginoon, magsikap, magtulungan para sa ating ikalulusob ng ating iglesia. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat Ama sa kabutihan mo, sa mga salita mo, Panginoon, na tunay nga na tumitimo sa aming mga puso, dumudurog sa aming mga puso upang kami ay lalong matuto. Nawa Panginoon, gamitin mo ang mensaheng ito para kami ay lalong hangarin na kami ay matuwid mo. Kami ay lalong makorek. Kami ay lalong mabago upang sa ganun, Ama, ay tuluyan kami maging kawangis ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Thank you, Deacon Exie, sa mensahe. So let us now come to our response song. Our response song shall be, Jesus, There's No One Like You. There is no song we could sing to honor the weight of your glory. There are no words we could speak to capture the depth of your beauty. Jesus, there's no one like you. Jesus, we love you, never adore you. There's no one like you. Jesus, we love you, ever adore you, Lord. There is no sinner beyond the infinite stretch of your mercy. How can we thank you enough for how you have loved us completely? Jesus, there's no one like you. Jesus, we love you, ever adore you. There's no one like you. Jesus, we love you, ever adore you. There's no one like you. Jesus, we love you, ever adore you, Lord. All we have, all we need, all we want is you. And all we have is all we need. All we want is you. Jesus, there's no one like you.
Jericho to pray for our offering. Good morning. Tayo po yung manalangin para sa ating pong mga kaloob. Salamat, Panginoon, sa pribileyo na kami patuloy makalapit sa inyo na nagpapakumbaba at kami po ay nais maghandog ngayong Panginoon ng aming po mga itabi para sa inyong gawain at pagpapahayag ng aming pagmamahal, pagpapasalamat sa lahat ng biyayang pinagkakaloob mo. Patuloy niyo po, Panginoon, na dalhin kami sa lalo pang pagpapalalim at pag-unawa sa inyong mga salita at kami gamitin niyo rin po, Panginoon, upang umayo at mangaral at magbahagi ng Ebanghelyo. Salamat po sa mga pagbubukas mo ng mga pintuan upang kami po ay makapagministeryo gaya po ng ng hospital, ng mga lugar kung saan, Panginoon, ay kami makakapag-mission sa Pampanga, sa Tagupan, Panginoon. Salamat sa lahat ng ito at sa mga pagtataguyod pa ng mga gawain mo, Panginoon, ay kayo, O Diyos, ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa bawat isa at ang lahat po ng aming mga handog na binigay, Panginoon, ay gamitin yung instrumento upang abutin pa lalo, Panginoon, ng mga taong pinili nyo at ang mabigyan, Panginoon, ng pag-asa sa buhay sa bawat araw na sila po ay dumadaan sa kahirapan at sakit, Panginoon. We pray for those people na na-reach out po namin for these past weeks na nakarinig ng Ebanghelyo sa hospital, and we pray for them, Lord, na kayo pong patuloy na mangusap sa puso po nila. Maaaring hindi naman po namin makakasama sa lugar na ito para sumamba, subalit gagamitin niyo rin po, Panginoon, mga taong pinadala ninyo para sa kanila at kung saan sila, Panginoon, makapagsamba sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito, sa pag-aandog po namin. Pagpalain niyo po ang bawat kamay na naghandog. Muli, Panginoon, binabalik po namin ang kaluwalhatian. Papuri sa inyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, bago po tayo dumako sa ating benediction, salamat tayo na muli ay binigyan tayo ng mga bagay-bagay para ating pagbulay-bulayan, especially laging binabahagi ang magandang balita ng kaligtasan sa iglesyang ito. So una sa lahat ay malaman ng bawat isa kung siya ba ay tunay ng ligtas. At kung tunay kang ligtas, hindi ka mananatiling nakaupo lamang at nakikinig, bagkus kayo magpapagamit sa ating Diyos at para sa kanyang kaharian. Ayan. So, meron po bang mga magdiriwang ng kanilang kaarawan sa darating na linggo? Ano na ba? September 22 and following hanggang 29. Ayan. Wala tayong mga kilala. Kami tapos na. Kami tapos na kami nila Jojo at ni Ryan. Meron? Hindi, mamingiti ka dyan eh. Okay. Sige. At hindi pa panalangin kasi parang this is a calm before the storm. Hoping na itong super typhoon na ito ay hindi na magasik pa ng tawag nito ng mga ulan at hangin, although mukhang tatama nga ito sa bandang Batanes Group of Islands and the Ilocos and Apari. Kaya pag-pray natin ang ating mga kababayan doon. Tayo baka hangin lang ang ating mararamdaman. Sige, tayo manalangin.
Aming Diyos, amin pong nilalagak sa inyo ang mga magdiriwang kung meron po sa aming mga nanonood, nakikinig sa aming Facebook Live. Inyo po silang pagpalain, gamitin Panginoon, kung sila mga mananampalataya at kung hindi man, hiling namin na sila ay makakilala sa inyo sa pamamagitan po ng inyong Ebanghelyo. Ganun pa man, aming ding nilalagak ang mga may sakit po, ang mga dinapuan ng lagnat, ng ubo at sipon. Ang aking pamilya, sila ngayon ay nagpapahinga dahil po sa matinding virus malamang na dumapo sa kanila. O Diyos. So we pray, Lord, for your healing to be upon Maan, to be upon Jana, to be upon Teo, and also AJ and me. We do have some slight cough and colds. And also to the rest, we don't know, sina Pau Pau, sina Annabelle, si PJ, kung kumusta sila kasamang si Nanay Ninita. Kung wala po sila ngayon, we are praying for them, Lord, for your protection and your provision and your help as well. And to the rest of us who may be having also some difficulty in terms of finances, in terms of also provision, may you also provide, O Lord God, for each and every one. And also for Rose, sa kanya pong dinaramdam, salamat sa nakarating. Kala namin ay siya may dengue na kagabi, but praise God, hindi naman po ito dengue. So we ask also for your mighty healing to be upon her as well. And also the whole family of Jojo, we are lifting him up to you, Lord God, and his wife, Melissa, and the kids as well, the 3 kids, Panginoon. We pray for them, Lord. Si Nisha, si Lexi, and si Tapuchi. And also ko Casey, na ngayon ay may trangkaso. Tunay na talagang mukhang may mga virus na kumakalat at nadadapuan ang aming mga kapatid, Panginoon, kaya po sila wala rito sa pananambahan. So we ask for your mighty healing to be upon them. May they be able to recover soon, so they have jobs and they have schools that they have to attend to. So Father, we ask, heal them, O Father, in Jesus' name. Thank you, Lord God, for your time with us, and also we lift up to you couples who may be celebrating their anniversaries this week. May you move upon their relationships, guide them, provide and restore if there's a need for restoration, and continue, Lord God, to also protect Jomai and Marison as they go back to Baguio, probably later in the afternoon or evening. So may your wisdom be upon them also as they have their time together with their daughter Elisha there. And for Josiah, thank you for his life. He's here with us, and just give him good strength. And the rest of us who needed to work tomorrow, please do give us the needed protection as we go out, oh Father God. And also this weather, this typhoon that is about to come, we ask also that you will protect us, our livelihood, our homes, our businesses, and most especially lives, especially of those people in this region that I have mentioned, where the track of the typhoon will be passing. So Father, we lift up to you all of these things, oh Lord.
Okay, for our benediction, if anyone does not love the Lord, a curse be on him. Come, O Lord. The grace of the Lord Jesus be with you. My love to all of you in Christ Jesus. Everyone say, Amen. Amen. So magandang tanghali po sa ating lahat, and may I call on Brother Josiah to lead us for our prayer for the food.